Ito pa ho matindi. Ha? Etong mag-ama, si Abalos, nako, nandun din pala. At alam nyo, nagreklamo lang naman pala tong dalawang ito eh. Nagreklamo lang sila sa DPWH. Oo. Maraming salamat sa mga naniniwala. Diba? Yan nyo ha. Reklamo sila, nagkaroon na ng 100 million allocations. Ganyan po kabulok sila Cabral. Yung kanilang yung DPWH sa ilalim ni dating Secretary Bonoan. Di ba? Tingnan nyo ha, ano nangyari dyan. Ito. Ng mag-amang Benjamin at Benher Abalos nang makaladkad sila sa tinaguriang DPWH leaks. Bagamat aminadong unang hiniling ang proyekto sa dokumento, sila rin daw kalaunan ang nagpondo rito. Yun. So para maging malinaw po, aminado sila na pumunta sila sa DPWH, nagreklamo at hiniling nila na ayusin yung proyekto doon. Ito, papaliwanag yan. Kasi palpak yung proyekto eh. Tapos naapektuhan sila. Nasa tinaguriang DPWH leaks ang kanilang pangalan bilang proponent ng isang flood control structure sa Cabangan, Zambales. Galit ang mag-amang Abalos na sina dating DILG Secretary Benher at dating Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. Sino ba naman di magagalit dyan? Pinakamainit na usapin ngayon, flood control. Diba? Scam. Tapos gusto mong tumakbong senador uli, biglang madadawit ang pangalan mo. Nako po. Diba? Magagalit ka talaga doon. Pero ito'y nagpapatunay lamang gaano talaga katotoong ang aking sinasabi na bulok talaga yung file na yan ni Cabral. Galing pa yan sa Duterte time na listahan ng mga kongresista na ina-update lamang nila na nadadagdagan, ibig sabihin nadadagdagan ng mga pangalan na under nitong bagong administration. Bakit nananatili yung pangalan ng mga dating kongresistang namatay na at yung yung mga hindi na miyembro? Kahit buhay pa, like Boying Rimulya, di ba? Para pag nakawan, di naman nila alam yan eh. May magre-release ng pondo. Tapos, gagawa ng ghost project, di ba? Peking resibo, o kaya may mag-i-issue ng resibo, kasabwat na kontraktor, pero walang proyekto. Di ba? Yun ang gagawin dyan. At para hindi mahalata, mga maliliit na halaga lang muna. Okay, so balikan natin to. Sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, 100 million pesos ang allotted budget sa proyektong ito na may remarks na care of Sec Abalos, Mayor Abalos, Yuse Cabral. Sa handwritten notes sa katabing column, nakasulat din ang pangalan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakumpirma namin kasama ang nasabing proyekto sa budget. Diba? Ang daming dapat ipaliwanag ni Bonoan, kaya lang tinaguan na tayo eh. Budget proposal ng DPWH sa NEP, pero hindi ito lumusot sa GAA. Nang makapanayam ng agenda sa BNC, mariing itinanggi ni Benjamin Abalos na may kinalaman siya sa General Appropriations Act, National Expenditure Program o sa usapin ng maanomalyang insertion sa 2025 budget. Hindi naman ito congressman eh. Wala naman itong hinahawakang posisyon. Paano pa man, di ba? Hindi na talaga siya dapat madawit dyan. Pero bakit nandun pa? Pinalapit ko po yung tao namin dyan sa Cabangan sa local engineer sa Zambales. Okay. Ang sabi po sa amin, bibigyan daw ng pondo, 2 beses yung nawawasak ang palaisdaan namin. Ang Okay, so maliwanag ha? Lumapit sila sa isang local engineer sa Cabangan, Isabela. Isabela ba yun? tukoy ni Abalos na palaisdaan ay ang apektadong parte ng kanilang ari-arian mula sa umano'y hindi magandang kinalabasan ng construction sa kahabaan ng Killing River sa Cabangan. Halos 5 taon na raw ang nakalilipas o sa panahon pa ng dating administrasyon. Nako. Hindi ako nagbanggit nun na yan ay proyekto ng Duterte administration na pumalpak at nakasira pa ng kanilang fishman Hindi ako nagsabi noon. Inulit ko lang.
Dahil sa pinsala sa kanilang palaisdaan, lumapit daw sila sa regional office ng DPWH sa Zambales para ireklamo ito. I-follow up din daw nila ito kay Bonoan noon pero itinanggi ni Bonoan na may budget para rito. 3 taon simula ng ireklamo ang naturang ilog, hindi raw kumikilos ang DPWH kaya sila na lang ang nagpagawa. Grabe, no? Under Duterte administration, kala ko ba action agad? Oh, nakasira na nga kayo eh. Oh, ano ba naman yan? Mark Villar, kapaka-inutil nyo naman nun. Yan na, hindi, si Mark Villar ang tahimik na DPWH secretary ng nakarang administration. Ganun, hindi man lamang inasikaso yan. Ang lupit. Oh. Sa Makatwid, ako na ho nagpagawa on our own, at our own expense. Parang katuwiran yata nung ganito eh. Ikaw nakaisip na ipagawa yan, di ikaw gumastos. Diba? Kaya hindi inasikaso. 2025 budget. Sala sa kanilang palaisdaan, lumapit daw sila sa regional office ng DPWH sa Zambales para ireklamo ito. I-follow up din daw nila ito kay Bonoan noon pero itinanggi ni Bonoan na may budget para rito. 3 taon simula ng ireklamo ang naturang ilog, Baka nakakalimutan ni Bonoan na sikasuhin. hindi raw kumikilos ang DPWH kaya sila na lang ang nagpagawa. Sa Makatwid, ako na ho nagpagawa on our own, at our own expense. Sabi ko, gagawa kayo. Pagkatapos makakasira kayo ng ibang property, hindi naman ako tama yan. Wala ho. Wala akong alam ho dyan. Sa gaagaan na yan. Sarili ho namin pondo yan. Ngayon, sinasabi sa akin ni Bernard, Dad, meron daw pondo para dyan. Hindi na kailangan. Tapos na ho, ako nang gumastos. Nako. Ang tanong, marireimburse ba sila ng gobyerno? Diba? Hindi sila marireimburse ng gobyerno dyan. Oh. Pero kaya lang, siyempre, ayaw nilang malugi. Ha? Dahil nga naman sa palpak na proyekto ng DPWH, nung panahon pa ni Duterte, di naman po pwedeng hihintayin kung kailan nga asikasuhin yan. O, di sila na gumastos, pero dapat i-reimburse sila. Dapat po, i-compensate sila. Di ba, Atty. Ganaden? Ganun i-compensate sila. Nakapinsala ang gobyerno So, yung ang puno ng nyug lang natatamaan ng mga road widening, binabayaran yan pa kaya napinsala ng malaking, di ba, kabuhayan. So, dapat kino-compensate. Grabe, no? Pabaya, nakapinsala. Ako naman, former DPWH Secretary, Mark Villar. Manhid ka ba? Simula na magreklamo sila sa DPWH, ngayon lang daw nalaman ng mag-amang Abalos na Dito kayo maghugulat sa budget allocation. Inaksyonan ng DPWH. may 100 million pesos supposed allocation sa kanilang pangalan. Biglang nagkaroon ng napagawa na nila. Siyempre hindi alam ng DPWH yan na gumastos na sila ng pagpapagawa doon para maprotektahan yung kanilang palaisdaan. Okay? Ito ngayon reaction nila. Ang tanong na nakatatandang Abalos, bakit umano 100 milyon ang allotted para rito, gayong halos 300,000 pesos lang ang kanilang ginastos para maipaayos ang palaisdaan. Putrigis na yan. Di ba? Late na ngang inaksyonan, in-overprice pa. Ang tanong, saan nakuha ng DPWH ang halaga na 100 million pesos ang inallocate doon? Diba? Nag-conduct ba sila ng feasibility study para malaman nila yung problema? Paano nila na-estimate na 100 million? Naalala nyo yung sinasabi ni PBBM, yung mga Finor letter release niya? Yung mga ganyan, uniform yung amount. 100 million. Imposible po yung kasi. Dapat yung mga isinasubmit, let's say yung mayor magsasubmit ng, gaya ng ginawa ni Sara noong 2020, nag-submit siya ng request, di ba? Parang worth 20 billion daw yun. Yun ang nabasa ko. Hindi po pwedeng eksakto 20 billion. Kasi dapat merong prior study, feasibility study, tapos yung estimate, malalaman doon kung magkano. At imposible na kahit sa estimate, palaman lamang butal. Dahil papadaanin mo yan ang estimate niyan, yung mga estimator, padadaanin mo yan sa mga hardware, sa mga supplier. Magkano ang presyo nito sa inyo?
'Di ba? Para malalaman yung gastusin. Oh, ganun. Kasi walang makapagbibigay ng presyo kundi mga taga-hardware, yung mga supplier. 'Di ba dapat ganun? Malalaman mo ngayon magkano yung i-allocate, yung ire-request sa NEP. Eh kaso, lumusot sa GAA, merong 100 million allocation. Eh samantalang 300 lang nagastos nila. Ganun po katindi. Imagine, 70% ang diferensya. Ang lupit, di ba? Ang tanong, ha? I-reimburse ba sila? O hindi ho nagka-booking yan, hindi na talaga. Hindi naman nila alam eh. Diba? Ngayon lang pumutok na to, ngayon lang nila nalaman. At sa tagal daw nilang inireklamo ang sirang ilog sa DPWH, bakit sa 2025 budget lamang daw nag-allot ng budget para rito kung kailan na ipagawa na nila? Ayon naman kay former DILG Secretary Benher, complaint lamang ang ginawang hakbang ng kanyang ama kaya nagulat umano siya na may proyektong sila ang proponent sa loob ng 2025 budget proposal ng DPWH. Hayop eh, no? Ganong kakurap. Oh, yung gawain nila diyan sa DPWH. Hindi man lamang kinabahan eh. Siguro naiisip ng mga animal na yan diyan sa DPWH na isipin mo malaking pera to, 700 million. I-reimburse natin sila. Pipirmahan lang nila na may proyektong nagawa, di ba? Oh. Pipicture lang na may nagawa kahit na sila nagpagawa. And then yung 300M na gastos nila, 300,000 na nagastos nila, edi bibigyan na lang natin sila ng dagdag, gawin na lang nating 1M suhol. 'Di ba? Ang tindi 300 magkano nagastos? 300,000 lang nagastos, tapos 100 million yung allocation. Ang tindi, hindi lang pala 70%. Ay nako, ang lala, sobra. 'Di ba? Ang tanong nga, bakit parang walang kinatatakutan itong mga taong ito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? May nagpabaya eh. 'Di ba? May nagpabaya. Si Ombudsman Martires. Hindi niya inasikaso. Sabi nga yung pinanood natin kagabi, hindi niya inasikaso yung mga reklamong isinampa laban kina Yap. Noong 2021. Ay nako. Na-realize na ang hinihingi nilang budget sa palaisdaan pero nang hinayang sinabunuan Cabral at Mark Villar sa pera, binulsa na lang nila. Alamang. Ay nako, itong mga talaga mga tao natin sa DPWH. Kaya nga yung sinasabi ko palagi di ba? Dapat ang gawin diyan contractualization lang. 'Di ba? Contractualization, wala nang yung security of tenure. Dapat po 'yan guaranteed yung security of tenure. As long as you're performing well. Pero kapag kasutil na, ligwak na. 'Di ba? Sipin niyo call center industry sa BPO, yumayaman, maasenso. Bakit? Kasi as long as good performer ang empleyado, they will keep that employee. Pero kapag yan ay nagpakita na ho ng hindi magandang performance, regardless of how many number of years, terminate nila yan. May kontratang pinirmahan for regularization, but stipulated doon sa kontrata niya ay nakalagay na subject ka pa rin ng KPI, yung Key Performance Indicator, that you have to meet monthly. Diba? So ikaw, ayaw mong mawalan ng trabaho, you need to perform well. You have to be consistent. Diba? Strive towards excellence. Dapat ganon ang gawin dyan sa DPWH. Sa mga ahensya ng gobyerno na may mga problema, diba, sa klase ng performance, corruption, di gawin silang contractual basis lang, pero renewable pag maayos ang trabaho. O kaya naman, i-permanent, pero kapag meron ka ng issues, dapat i-terminate na. Dapat ganun pwede yun. At saka dapat ang hawak na HR dyan ay third party. Hindi taga-riyan mismo, private company. Diba? Na mag-check ng inyong mga performances.
pribado yung mag-check ng mga engineer pupunta sa mga proyektong hawak, 'di ba? Nila na pinapatakbo nila. Ganoon. Mhm.